Anong mangyayari sa mga bangkay ng Mount Everest? Ang Mount Everest, pinakamataas na bundok sa buong mundo, dream destination ng halos lahat ng mountaineers. Kaya taon-taon, dinadagsa ito ng mga climbers at expedition teams na sumusubok akyatin ito. Tinitiis nila ang nakakapasong lamig at ang nakakahilong taas na 8,848 meters para lang marating ang tuktok, ang summit. Pero sa likod ng adventure at ganda ng Everest, may isang malagim na katotohanan. Sa bawat hakbang pataas, maaaring may makita kang patay. May mga climber na sinubukang abutin ang pangarap na tuktok pero hindi na nakabalik. Hindi biro ang bagsik ng Everest. Kaya ngayon, ang tanong, ano na nga bang nangyayari sa mga bangkay na naiwan dito? Tara, pag-usapan natin. Siguro iniisip nyo, bakit nga ba gustong-gusto ng mga tao na akyatin ang tuktok ng Everest? Bukod sa taas, ano pa nga ba ang satisfaction na nakukuha nila doon? Simple lang ang sagot ng maraming climbers. May mga umaakyat para sa personal achievement. Gusto nilang subukan ang hangganan ng kanilang lakas at tapang sa pinakamataas na bundok sa mundo. May iba namang nai-inspire sa kasaysayan ng Everest. Gusto nilang sundan ang yapak ng mga naunang explorers. At kahit sobrang taas na ng Mount Everest kasi, patuloy pa rin itong tumataas bawat taon. Kilala bilang Sagamartha sa Nepal at Chumulungma sa Tibet. At itinuturing itong sagrado ng mga taga roon. Everest ang roof of the world dahil ito ang may pinakamataas na elevation mula sa sea level. Ang pinakamataas na lugar sa buong mundo. Kaya hindi lang taas ang dahilan ng paghanga dito. Ito rin ay simbolo ng kasaysayan at kultura. Kung susubukan mong akyatin ang Mount Everest, sa base camp pa lang, ramdam mo na ang lamig. Habang umaakyat ka, unti-unting mag-iiba ang pakiramdam mo. Lumalakas ang hangin. Kumakapit ang lamig sa balat mo kahit balot ka na sa makakapal na jacket. Nananakit ang katawan mo sa bigat ng dala mong gear. Jacket, oxygen tank, helmet, gloves, goggles. Wala kang choice kundi suotin at bitbitin ito ng matagal para lang mabuhay. Habang papalapit ka sa tuktok, may mapapansin kang kakaiba sa daan. Mga nakahandusay na hindi gumagalaw. At kapag nilapitan mo, mapapansin mong tao pala sila. Mga climber na hindi na nakauwi. Sila ang nagsisilbing babala kung gaano kadelikado ang lugar na iyon. Isa na riyan si Green Boots, isang climber na pinaniniwalaang si Sewang Palhor, isang Indian na namatay noong 1996. At bago pa marating ang tuktok, kailangan mong daanan ang pinakamapanganib na bahagi ng Everest, ang Death Zone. Dito, halos wala ng oxygen. Pakiramdam mo, hindi ka makahinga kahit anong higop mo ng hangin. Parang may mabigat na nakapatong sa dibdib mo. Sa bawat hakbang, parang ang bigat-bigat ng paa mo. Mahihirapan ka nang maglakad. Kaya kahit may dalang oxygen tank, hindi pa rin ligtas manatili rito ng matagal. Hindi lang din kakulangan sa oxygen ang problema. Sa taas na ito, sobrang exposed ang climbers kaya madaling magkaroon ng frostbite at snow blindness. Dito rin pinakadelikado at nakakapagod ang pag-akyat, kaya mataas ang tsansa ng aksidente. Minsan, may yelo at malakas na hangin na biglang darating. Ito ang avalanche. At kapag nagkamali ka, pwede kang matangay at matabunan nito sa isang iglap. Kaya minsan, may mga climber na nahuhulog at hindi na nahahanap pa. Meron ding humihinto na lang ang heartbeat dahil sa sobrang pagod at lamig. Kung hindi ka handa mentally and physically, baka mapabilang ka sa mga hindi na nakababa, kagaya ng mga katawan na nakita mo sa daan. Pero bakit nga ba hindi sila naibababa? Simula pa noong 1922, mahigit 300 climbers na ang hindi na nakabalik mula sa Everest. May mga nawala na lang bigla at hindi na muling nakita. At hindi lang basta naiwan ang mga katawan, nagyayelo sila. Dahil palaging below freezing ang klima. Hindi nabubulok ang katawan gaya ng sa ibang lugar. Para silang na-preserve, suot pa rin ang kanilang gear at minsan makikita mo pa ang buhok o balat na tila bagong-bago pa. Isa sa mga nakasaksi nito ay si Lakpa Sherpa, ang babaeng may pinakamaraming beses na nakaakyat sa tuktok ng Everest. Noong 2018, 8 katawan ang nadaanan niya. Isa sa mga ito, ayon sa kanya, ay parang buhay pa na nakaupo. Nakasuot pa ng goggles at jacket at parang nagpapahinga lang. Pero matagal nang patay. May mga katawan din na nawala na sa dating pwesto.
Kaya kasing itulak ng malakas na hangin ng isang frozen body na may bigat na 150 pounds. Minsan, nadadala rin sila ng gumagalaw na yelo papunta sa ibang lugar o tuluyang nababaon. Si Green Boots nga, mahirap na raw makita mula nang matabunan siya ng snow at yelo noong 2014. Nagkalat ang mga bangkay at halos naging normal na itong tanawin sa Everest. Sa taas ng bundok, sobrang hirap kunin ng mga katawan, parang imposible na silang ibaba. Pati nga ang mga rescue team nalalagay sa delikadong sitwasyon. Noong 1984, may grupo ng climbers na naglakas loob na ibaba ang katawan ng isa nilang kasama na namatay sa taas. Sa kasamaang palad, habang ginagawa nila ito, dalawa pa sa kanila ang namatay dahil sa matinding lamig at sobrang pagod. Ganun kahirap at kadelikado ang mag-recover ng katawan sa Everest. Kung magpapadala ka ng team para ibaba ang katawan ng mahal mo sa buhay, pwedeng umabot sa $70,000 ang gastos. Halimbawa, may mga pagkakataon na gumagamit ng helicopter para mag-recover ng katawan sa Everest. Pero limitado lang ito dahil sa sobrang taas, masamang panahon at delikadong kondisyon sa bundok. Hindi lahat ng lugar ay kayang abutin ng helicopter, lalo na sa matataas na bahagi. Kaya madalas ay napakahirap at delikado pa rin ang operasyon. May mga pamilya na umaasa pa rin maibalik ang labi ng kanilang mahal sa buhay mula sa Everest. Pero kapag nalaman nila kung gaano kahirap, kamahal at kadelikado ang proseso, madalas ay napipilitan na lang silang sumuko. Karaniwan din na pumipirma ang mga umaakyat ng bundok ng waiver na nagsasabing nauunawaan nila ang risk, kabilang ang posibilidad na hindi na sila makababa ng buhay. Kung masawi sila at hindi na ma-recover ang katawan, maaaring maiwan ito sa bundok. Pero kung maibaba, ang pamilya ang magpapasya kung iuuwi ang labi o ipa-cremate sa Nepal. Depende sa sitwasyon at kanilang kagustuhan. Ganito kahirap at kaseryoso ang pag-akyat sa Everest. Kailangan handa ka hindi lang sa hirap ng pag-akyat, kundi pati sa mga desisyong may kinalaman sa life and death. Pero hindi lang katawan ang problema, pati pala basura. Sa gilid ng daan, makikita mo ang mga lata, tents at oxygen tanks na naiwan ng mga climber. Dahil libo-libo ang umaakyat taon-taon, taon-taon din na dumarami ang naiipong basura sa bundok. Dahil dito, nagsimula na ang Nepal at China na magpatupad ng mga programa para linisin ang Everest. May mga volunteer at rescue teams na umaakyat para magkolekta ng basura at minsan pati nga katawan. Pero paglampas na sa 21,000 feet, sobrang hirap na ng pag-akyat at pagkuha ng naiwan, kaya karamihan ng basura at katawan ay nananatili na lang doon. Ngayon, may good news at bad news. Bad news, apektado na rin ng climate change ang Mount Everest. Unti-unti nang natutunaw ang yelo at dahil dito, mas nagiging delikado ang pag-akyat. Nagdudulot ito ng madalas na avalanches, landslides at mas mabilis na pagbabago ng ruta sa bundok. Pero may good news din. Lalo na para sa mga pamilya na umaasang mahanap pa ang kanilang mga mahal sa buhay. Dahil sa pagkatunaw ng yelo, unti-unting lumilitaw ang mga lugar at katawan na dati ay lubog sa yelo. May mga bangkay na matagal nang nawawala ang natatagpuan. Minsan, buto na lang. Minsan ay parang kamamatay lang. Para sa ilang pamilya, ito ang nagiging pag-asa na muling makita at mabigyan ng maayos na libing ang kanilang kaanak. Pero para sa Everest, bukod sa problema ang nagkalat na basura at mga bangkay, dagdag pa sa kanyang problema ang epekto ng climate change na maaaring sumira sa yelo at likas na ganda ng bundok. Kaya nga may mga panukala na ngayon na isara ang Mount Everest sa mga foreign climbers. Sinasabi ng ilang eksperto at lokal na opisyal na sobra na ang dami ng umaakyat, lalo na tuwing spring climbing season. Kaya naaabuso na ang bundok. Dahil sa dami ng tao, nadadagdagan ng basura, nasisira ang natural na kapaligiran at nabubulabog pati ang mga labi ng mga climber na nananatili roon. May mga grupo at lokal na residente na naniniwalang panahon na para bigyan ng pahinga ang Everest para maprotektahan ito at mabigyan ng nararapat na respeto. Kumbaga, kailangan nang mag-rest ng Everest. Pero sa ngayon, araw-araw may mga bagong umaakyat sa Everest. Bawat isa may sariling pangarap. Sa kabila ng panganib at mga bangkay na nagsisilbing babala, tuloy pa rin silang abutin ang tuktok. Habang ang mga naiwang climber doon, walang kasiguraduhan kung maibabalik pa sila sa kanilang pamilya o tuluyan ng magiging parte ng bundok
na minsan nilang pinangarap. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell